Hello guys, ang topic natin for today ay kung anong mangyayari sa inyong machine kapag hindi po kayo nagbabackwash ng tama. Siyempre, makikita po natin yan doon sa ating mga flow meters. So, napakababa po ng production rate nila. Makikita nyo dyan, pati TDS po, apektado dyan. Siyempre, hindi lang po yung TDS ang maapektuhan. So, pati membrane nyo po, apektado. Ganyan po yung lalabas pag hindi po kayo nagbabackwash ng inyong multimedia elements. Siyempre, pag barado po yung multimedia natin, magpapa-multimedia recharge po tayo. Another gastos na naman po. So, iniiwasan po natin yun. So, ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-backwash. Siyempre, i-check po muna natin yung raw water storage tank. Dapat may laman po yan. And then, itong ball valve naka-close dapat po yan. So, dito tayo sa anthracite. So, pipindutin nyo lang po yan. Long press po yung dalawang button para mawala yung key logo. Then, press nyo lang po yung backwash button. So, okay na po yan. Antayin nyo na lang po matapos yung timer nya. So, proceed naman tayo dito sa ating carbon. So, ganun din po gagawin nyo. Long press yung dalawang button. Then, pindutin nyo po yung backwash button. Dito naman po tayo sa ating softener media. So, bago po tayo mag-backwash, ay punta tayo doon sa brine tank at lagyan po natin ng asin. So, after natin lagyan ng asin, cover natin yung brine tank natin. Then, punta na po tayo doon sa ating softener media. Ayan. So, ganun rin po ang gagawin nyo. Long press lang po at backwash button. So, ganun lang po kadali. Kaya ugaliin natin mga katubig na sundin yung tamang pagbabackwash para maging smooth yung operation natin doon sa ating water refilling station.